Siguro'y may basihan talaga sa nilabas na power rankings ng FIBA, lalo na ang statement na we are playing the same team. Kaya kung sa familyaran lang, ayaw ng edge ng ating national team. Well, nabanggit ang New Zealand coach na tila kulang ang kanilang preparasyon. Pero hindi yun kasalanan ng ating national team dahil tayo din naman ay kulang sa practice. Sa katunayan, tayo ay mas gahul pa sa preparasyon ng New Zealand na sa aking pagkakaalam ay August pa ay meron nang nangyayaring ensayo sa kanila. Pero yun na nga ang naging edge ng Gilas na kahit 5 araw lang ang ating sistema ay tumatakbo na simula nang maupo si Coach Tim Cone. And speaking of Coach Tim, well, kanyang pinagmalaki sa media na hindi pa natin nakikita ang best team ng Gilas sa kabila ng ating panalo sa Latvia na number 6 in the world at ang New Zealand na 22. Well, sabi nga nila kung meron namang pagmamalaki, ay bakit hindi? Dahil kita naman na merong resulta ang vision ni Coach Tim at ng buong coaching staff. Ang gustong ipahiwatig sa statement ni Coach Tim Cone na hindi pa naglalaro ang dalawa pang key players na sila AJ Edu at Jamie Malonzo. Well, kapag lumaro pa ang dalawang yan, ay masalawak pa ang rotation ng ating pambansang koponan. Actually, wala namang tapon kahit sino ang ating ilagay dahil syempre lahat ang nasa roster ay mahuhusay na player naman talaga. Kaya sa mga naghahanap kila Kevin Kiambao at Mason Amos, ay expected na sila ay maglaro kontra sa Hong Kong. Yan ang mahirap sa sitwasyon ng Hong Kong ngayon dahil hindi pa nila nakita sila Amos at Kiambao ng mga DNP sa New Zealand. Alam naman natin kung ano ang kakayahan ni KQ at gayon din si Mason Amos na sinasabi ng FIBA na isang player to watch. So yun na nga, may lalakas pa ang ating national team dahil kahit hindi nakapaglaro sila AJ at Jamie, the system will remain in their minds. Well, sa pinakikita ngayon ng Gilas Pilipinas sa updated stats ng FIBA Asia Cup qualifiers ay maraming area ang pinangungunahan ng ating pambansang koponan. Number 1 tayo sa points per game, number 1 tayo sa total points, gayon din sa rebounds, blocks at sa assist. Ayan ay mga vital stats sa basketball at tayo rin ang pinaka-efficient na team. Well, qualifiers pa lang to pero nagpapakita na ang Pilipinas is performing well. Kaya keep up the good work. Pagdating naman sa individuals, ay maraming area na nanguna sila Brownlee at Soto. Ikalawa si Kai pagdating sa rebounds, ikatlo sa blocks, ikalawa sa efficiency after Brownlee. And si Kai Soto ang pinakamaraming double-double ngayon sa ongoing na tournament. At kung center stats naman na pag-uusapan, ay may 4 na area na si Kai Soto ay nangunguna. Well, nagpapakita lamang na nagsisikap at maganda ang momentum ng ating mga players. Kaya win against Hong Kong ay tatapusin natin ang window na ito na lahat ay nakangiti dahil tayo maaaring mag-qualify na sa FIBA Asia Cup 2025 na kung saan ay magkakaalaman na ang mga contender sa World Cup.